Unang-una muna, nireklamo na ng plunder si Recto. Technically kasi, hindi naman kaso yun. Wala pa namang kaso. Sa atin kasi, pag sinabi nating kaso, korte na yan eh. Ha? Hindi naman po korte pa yun. Sa ombudsman pa lang i-file. Kaya ang tawag natin dyan, reklamo. Criminal complaint o complaint, reklamo. Kapag nakita ng Korte Suprema ay ng ombudsman na may basihan para ituloy ang pagsampa ng kaso, diyan na yung magiging kaso na yan. Ombudsman na ngayon, Ombudsman. Ayan. Mga kabunyog, mga kababayan, ito, ano ang ikinaso o inireklamo kay Recto? Plunder. Bakit plunder? Tungkol ito dun sa PhilHealth. Actually, na-discuss ko na ito noon. Kaya lang, alam nyo, pag pinag-uusapan niyang mga kay Recto na yan, medyo komplikadong yan. Pero nagdesisyon na dyan ang Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, unconstitutional, illegal yung ginawa. Unconstitutional yon. Yung pondo ng PhilHealth, transfer mo sa National Treasury. Pagka-transfer sa National Treasury, ginamit na pampondo sa unprogrammed appropriations. Yan yung nangyari dyan eh. Naglabas ng memorandum circular itong si Ralph Recto, nung panahon na yon, secretary pa siya ng Finance. Finance Secretary pa siya. Ang ginawa ni Ralph Recto, naglabas ng memorandum circular para sa Department of Finance, inorderan niya ang PhilHealth para yung kanyang excess funds. Actually, 89.9 billion yung excess funds ng PhilHealth. So halos 90 billion yon. Inorderan ni Recto na i-transfer sa National Treasury yon. Ngayon, sumunod naman yung PhilHealth. Ang head ng PhilHealth noon ay si PhilHealth President Ledesma. Kaya actually, hindi lang si Recto dyan ang inireklamo ng plunder, pati si Ledesma, yung dating head ng PhilHealth. Ngayon, ito namang si President ng PhilHealth, si Ledesma, siyempre, inorderan siya ng Department of Finance Secretary, sinunod niya yon. Sinunod niya. I-transfer niya. Yung 89.9 billion, hindi niya isahang transfer. Nag-transfer muna siya ng 60 billion. Yun yung available na para i-transfer. So, transfer niya yung 60 billion. Yung 29.9 billion, isusunod na daw. Isusunod. Kaya ang nangyari dyan, ang kaso dyan, nireklamo dyan, yung pag-transfer ng 60 billion. Ngayon, ang naging ruling ng Korte Suprema, unconstitutional, illegal, invalid yung pag-transfer ng 60 billion. At yung 29.9 billion na isusunod na, wag na. Wag nang gawin yon kasi unconstitutional na nga yung 60 billion, paano pa yung 29.9 billion? Ang naging ruling ng Korte Suprema, unconstitutional. Bakit? Maraming batas na na-violate. Ang una dyan, yung Universal Health Act. Yung Universal Health Act nakalagay doon. Ang pondo ng PhilHealth, kahit excess funds, hindi pwedeng gamitin kung saan. Sa PhilHealth lang yan. Ang pwedeng gawin dyan, i-invest kung saan. At yung kita niyan, magagamit uli sa PhilHealth. O yan yung rule. Yan yung batas. Yan yung Universal Health Act. Ang isa pang na-violate na batas, yung syntax law. Yung syntax law naman, yung mga sigarilyo, yung mga alak, tinaasan ang buwis niyan. Yan yung syntax para ma-discourage na manigarilyo, uminom ng alak. Ngayon, ang kita doon, portion ng kita ng mga syntax na yan, ilalagay sa PhilHealth. So, hindi pwedeng gamitin yan kung saan kasi sa PhilHealth nga, yan yung naging basis ng pag-declare na unconstitutional. Kasi na-violate yung mga batas na yan. Hindi pwede yung pag-transfer na yon. Ngayon, ang isa pang dineclare na unconstitutional doon, mayroon kasing linagay sa 2024 General Appropriations Act. Yung 2024 General Appropriations Act, nakalagay doon, Special Provision 1, Paragraph D. Kung nakalagay sa Special Provision 1, Paragraph D, pwedeng gamitin ang excess na mga funds ng mga GOCCs para ipondo sa unprogrammed allocations. Yan yung ginamit. Yan yung ginamit.
Kaya si dating Finance Secretary Ralph Recto, yun yung ginamit niyang legal basis. Sabi niya, sinunod ko lang naman ang nakalagay sa batas eh. Anong batas yun? Yung General Appropriations Act ng 2024, Special Provision 1, Paragraph D. Anong nakalagay doon? Pwedeng gamitin ang excess funds ng mga GOCCs, Government-Owned and Controlled Corporations. Kasama na dyan ang PhilHealth. Yan yung ginawa ni Recto. Kaya yung sinasabi ni Recto, sumunod lang naman ako sa batas. Sumunod lang naman ako sa General Appropriations Act. Approve na yan ng Congress. Tama ba yung sinabi ni Recto? Yes. Yun talaga yung ginamit niya. Kaya lang, diniklara ng Korte Supremang unconstitutional yung Special Provision 1D na yon. Bakit? Rider yun eh. Rider yun. Hindi pwede yun na ilagay sa General Appropriations Act. Ha? Kasi hindi kasama yun sa title. Dapat sa subject, General Appropriations Act, nakalagay doon kung ano lang yung laman, ay bigla mong siningit yung ganun. Dapat separate na batas yun, separate na title ng batas yun. Kaya ang tawag doon rider, bawal yun, unconstitutional ang rider eh. So ngayon, ang sabi naman ni Recto, ay kala ko niyan, constitutional yan. O kung ngayon na dineclare na unconstitutional yan, di hindi nagagawin yan. Kumbaga, mga kabunyog, mga kabayan, ang depensa nila Recto, ngayon na dineclare ng unconstitutional yan, so hindi na gagawin sa susunod. Bawal pala yon. Pero yung nagawa na, yung nangyari na, wala nang magagawa. Nangyari na yan eh. Oh. Ngayon, ano yung sinasabing inabsuelto ba si Recto? Ang totoo, sinabi ng Korte Suprema ganito. Yung tungkol sa liability, hindi nga lang ni Recto eh, pati ni PBBM. Yung liability ng mga officials ng gobyerno tungkol sa nangyaring yan, tulad ni President Marcos, ni Recto, hindi tinats doon sa ruling. Yun ang sabi ng Korte Suprema. Kasi hindi naman yan nakalagay doon sa issues eh. Hindi siya ni-raise na issue na panagutin yung mga officials. Ang issue lang naman doon ay yung kung legal ba, constitutional, valid, yung pagkakatransfer ng PhilHealth mula sa PhilHealth funds papunta sa Treasury. Yun lang naman yung issue. Hindi naman issue criminally, administratively liable ba ang presidente ng Pilipinas at ang finance secretary at ang presidente ng PhilHealth, ang iba pang officials? Wala yun. Hindi ni-raise na issue yan doon. Kaya sabi ng Korte Suprema, hindi natin itatouch yung issue na yan. So sinagot na natin yung tanong, totoo ba na inabsuelto ng Korte Suprema si Recto? Hindi. Hindi. Hindi nga tinouch ng Supreme Court yung issue na yan, ng liability ng mga officials. Kaya, sa totoo, pwede talagang mag-file ng kaso laban kay Recto. Kasi hindi nga yan tinouch ng Korte Suprema doon. Kasi hindi naman ni-raise yung issue na yon. Ngayon may sinasabi si Recto. May statement na nilabas si Recto. Ang sabi niya, ito yung kumpletong sinabi ni Recto. Let me reiterate my innocence as opined by Supreme Court justices that no criminal liability may attach to me for acting in good faith and in accordance with the direct mandate from Congress in ordering the remittance of PhilHealth's unused funds. Totoo ba na mayroong opinion ang mga Supreme Court justices? Yes, pero separate opinion yon. Alam nyo mga kabunyog, mga kababayan, ang sumulat ng opinion ang tawag ponente. Ang sinulat na desisyon ang tawag ponensya. Ang sumulat ng desisyon ponente. Yan yung official na desisyon ng korte, yung ponensya. Yan yung sinulat ng napiling sumulat ng desisyon. Yung iba magko-concur na lang sa desisyon. Pero, din ang pinakadesisyon ng korte Suprema. Yung sinulat ng ponente, yung na-assign na sumulat ng desisyon. Kaya, kung ano man ang sinabi doon at nag-concur ang mayorya, yan yung masusunod. Pero, pwedeng sumulat ng separate concurring opinion ang justices. Pwede yon. Pero hindi na yan part ng desisyon. Ngayon, totoo yung sinasabi ni Recto, mayroong mga justices na nag-render ng kanilang separate concurring opinion. Sumulat sila. Binanggit nila doon, siguro 3 nga yun. Sinabi nila na walang criminal liability ang finance secretary, si Recto. Pero, sa totoo, hindi naman yan yung court opinion. Hindi yan yung court decision. Separate yun. So, hindi yun pwedeng maging binding.
Kasi separate lang yun na opinion. Parang opinion yan ng ibang justices. Pero hindi yun. Kaya incomplete yung sinasabi ni Recto na parang sinabihan daw ng mga justices na hindi siya liable. Ang mas nagpe-prevail na desisyon dyan, yung sinabi na hindi itatouch ng Korte Suprema yung desisyon. Ngayon, sa tingin ko, ako bilang lawyer, ano bang tingin ko? Liable ba si Recto? Yes, sa tingin ko. Kasi napaka-basic nung batas, yung Universal Health Act. Napaka-basic din nung syntax law. Ikaw bilang Secretary ng Finance at kahit yung presidente ng PhilHealth, hindi nyo man lamang ba naisip na mali yung ganon? Hindi ba kayo humingi man lang ng advice sa inyong legal? May legal department ang finance, mayroon ding legal department ang PhilHealth. Hindi man lang kayo humingi ng advice, tama ba itong gagawin natin? Di ba? Oh, kasi kung mali 'yon, kung nakuha mo yung opinion ng nasa legal mo at sinabi nilang oo nga mali ito, di dapat nag-advise ka rin sa presidente bilang finance secretary. Mr. President, sorry pero parang mali yung naging yung mga itong pagta-transfer natin to mali. Pwede bang tanungin natin ang Presidential Legal Council? Pwede bang tanungin natin ang Solicitor General? Pwede bang tanungin natin, hinga natin ng DOJ Secretary opinion? Ano yun eh? Ginawa ba ni Recto yun? Hindi. Hindi niya ginawa yon. Ibig sabihin, sa kanya, sabwat siya sa ganon. At ito yung totoo. Kasama kasi si Recto doon sa mga kongresista sa BICAM na naglusot yung Special Provision 1D. Kasama siya doon. Sila nila Romualdez at sa kanila Saldico. Linusot nila yan, rider na yan. So ibig sabihin, hindi siya totally dyan. Kumbaga, yan eh, kasama ka sa naglusot ng rider na yon na diniklarang unconstitutional. Pagdating mo ng Finance Secretary, ikaw din ang nag-implement nun. Diyan ka agad, mayroon ng problema. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, dinidiscuss ko lang to. Maganda ito dahil nireklamo na siya ng plunder. At least, ang issue talaga dito, liability ni Recto at sa kanong PhilHealth Director ay President. Doon kasi sa unang kaso, sabi nga ng Korte Suprema, hindi nyo naman ni-raise ang issue na yan tungkol sa liability ng Finance Secretary. Kaya hindi namin dinicidean dito. Ang ni-raise lang nyo lang na issue kung constitutional ba yon. O diniklara ng Korte Suprema ang constitution. As to the criminal liability or administrative liability, walang issue na ni-raise doon. So ngayon, yun na lang talaga yung issue dito sa bagong kaso. Yung criminal liability or administrative liability ni Recto at ni Ledesma, yung president ng PhilHealth. So dito na yan, di-decision na yan. So magandang ma-resolve yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.